Excited po ba ang lahat? Amen. Kung kayo po excited, sumigaw ng amen, hallelujah, ipalakpak ang kamay. Amen. Thank you po. Hallelujah. Praise God. Amen. Ito po yung isa pong malaking kagalakan na tayo po yung nagkasama-samang muli. Amen. At ito po dapat po nating ipagpasalamat na talagang totoo ang ating Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Glory to God. Kulbitin mo naman yung kapatid mo. Sabihin mo, kamusta ka kapatid? Kamusta ka kapatid? Amen. Isang ngiti naman sa mga katabi. Isang ngiti naman. Glory to God. Hallelujah. Ayan. At pagka tayo nakakangiti, di ba? Napakasarap. O, tingnan mo. O, yun. O. Napangiti na yung katabi kasi nginitan din siya. Glory to God. At tayo po, kapag tayo po'y nasa iglesia, kinakailangang daman-daman natin yung pag-ibig ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa araw na ito, muli po tayong makakarinig ng magandang balita. Amen. Magandang balita ng kaligtasan, magandang balita ng kapayapaan, magandang balita ng kagalingan, magandang balita ng katagumpayan sa lahat po ng ating pong buhay. Amen. Sino dito may pagsubok? Praise God. Hallelujah. Amen. Hindi makataas. Sino may pagsubok? Yan. Amen. Ibig sabihin, anak kayong lahat ng Diyos. Amen. Sapagat ang anak ng Diyos idinadaan sa pagsubok. Amen. Kulbitin mo ulit mo. Sabi mo, kapatid, magtatagumpay ka na. Amen. Magtatagumpay ka na, kapatid. Sapagkat sa bawat pagsubok na ating pong nararanasan, ang Diyos ang ating katagumpayan. Amen. Because of Jesus. Amen. Hallelujah. At talagang totoo po na sa bawat oras, bawat minuto ng ating pong buhay, si Jesus ang ating pong kailangan. Amen. Sige nga po, ating pong isigaw, Jesus! 3 beses. Jesus! 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 Amen. Hallelujah. Ang sarap ng pakiramdam kapag isinisigaw si Jesus. Bakit po? There is power in the name of Jesus. Amen. Kaya kung pumunta ka rito na medyo ang iyong dibdib ay kakabog-kabog, medyo ikay nalulungkot, medyo ikay may alalahanin, kapag isinigaw mo si Jesus, tatalsik lahat yan. Amen. At ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ang magbibigay ng solusyon, walang iba kundi si Jesus. Amen po. Glory to God. Hallelujah. So tayo po ngayon ay ika-4 na linggo na po ng Marso. At tayo po ngayon ay humaharap na po doon po sa natawag na mahal na araw. Amen. Praise God. Hallelujah. Wala. Purihin ng Diyos. Amen. Anniversary ng palaspasan. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo po ngayon ay magsasaya. Glory to God. Amen. Dalagang mabuti po ang ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, bawat minuto, bawat oras ng ating buhay, tayo po ay nagtatagumpay. Because we are more than conqueror. Kangino po? Through Jesus. Tayo pinagtatagumpay dahil mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya totoo po na ang ating pong Diyos ay lagi po natin pararangal sa ating pong buhay. Ang ating Diyos lagi po natin ako sa itataas sa ating pong buhay. Sapagkat totoo, kung wala ang Panginoon sa ating pong buhay, we are nothing. Nagtatagumpay tayo dahil ang ating Diyos ay buhay na nagmamahal ng tapat sa bawat isa sa atin. Sino po nakaramdam ng pagmamahal ng ating Panginoon? Amen. Taas ang kamay. Ipalakpak ang kamay. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kung sila po'y nagpapadaspasan, tayo po'y nagtataas ng kamay at ating iwinawagayway ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Victory. Praise God. Hallelujah. Kaya makikita po natin na talagang totoo sa ating pong buhay. Kinakailangan ating pong iwawagayway ang kabutihan ng ating pong Panginoon.
atin pong iwawagayway na sa bawat minuto ng ating buhay, tayo po'y laging naandon sa kagalakan. Kapag ang isang po tao ay walang kagalakan, may problema yan. Amen? Pero kapag tayo po ay nagkaroon ng kagalakan, ibig sabihin, kitang-kita na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa bawat buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. So ating pong tingnan, yung pong ating pong talakayin. Glory to God, medyo may problema po yung pong ating pong screen. Hallelujah. At panalangin po natin na maging okay po ang ating pong screen. Glory to God. Hallelujah. Sige po, sandali po tayong pumikit. At tayo po'y manalangin, glory to God, sapagkat ang diablo po ay kumikilos sa ating pong kalagitnaan, pero hindi po siya magtatagumpay, ang Diyos pa rin ang magtatagumpay. Amen, O Lord God, hallelujah. O rabashiki aradabasyande, o rabababashiki tanaradabasyandaraaki ararababamo, hokotonorodo bashiki tanararara. O dakila ka po, Panginoon, wala ka pong katulad. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyo pong mga anak na dinala niyo po sa lugar na ito. Tunay nga po, O Diyos, na wala po kaming ibabalik sa iyo, kundi ang papuri, pasalamat, pagdakil at pagluwalhati sa lahat ng kabutihan mo, dakilang Ama. Sapagkat sa loob po ng isang linggo, nakaranas kami ng problema, pero nagtagumpay kami. Nakaranas kami ng kasakitan, naranasan namin ang kagalingan. Nakaranas ng kaguluhan, naranasan din namin ng kapayapaan. Na ito, O God, ay nagpapatunay, dakilang Ama, na ikaw ang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema ng amin pong pinagdadaanan. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, sapagkat ikaw ang aming pong tatay sa langit. Ikaw po ang aming Ama na makapangyarihan, na kung saan ay lagi nakaagapay sa ipong mga anak na nanlulupaypay. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Kaya Lord God, sa umaga pong ito, O Diyos, dalangin ko po, O God, bawat salita mo, Panginoon, nang maririnig ng bawat isa, Panginoon, ito po'y maging pagkapahala, Panginoon. Kaya banal na Espiritu, ikaw po, O Diyos, ang aming pong tagapagturo. Holy Spirit, ikaw po magpaunawa ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya Lord, kami po walang gagawin kundi kami po magtiwala at umasa. Manalangin, dakilang Ama, na sa oras at araw na ito, Panginoon, hindi mo po kami hahayaan na hindi magtatagumpay sa oras na ito, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, dakilang Ama, Panginoon, na anuman ang gawain ng diablo, dakilang Ama, hindi sila magtatagumpay. Sapagkat mas makapangyarihan ang aming pong Panginoon, dakilang Ama. Sapagkat ang diablo nasa aming paanan lamang. Wala siyang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Wala kayong kapangyarihan, Satanas, na manglinlang sa aming kalagitnaan. At sa oras na ito, kayong lahat ay aming tinatayang tanikalang makalangit at aming itinatapon sa puso ng kalaliman in Jesus' name. In Jesus' name. Sinisigyaduhan namin ang pusod ng kalaliman sa pangalan ni Jesus ng banal na dugo ng aming pong Panginoon. Lord God, at sa oras na ito, Panginoon, ang aming pong kinakalagat pinalalaya sa aming kalagitnaan ay ang Espiritu mo ng katagumpayan, Panginoon. Ang Espiritu mo ng kapayapaan, dakilang Ama. Ang Espiritu mo ng pag-ibig, dakilang Diyos. Ang Espiritu mo po, Panginoon, ng pagkakaunawaan. Kaya Lord, maraming pong salamat. At lagi po naming i-claim, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na kumikilos at gumagawa, sapagkat kami pang itinawag mo, Panginoon, upang magtagumpay sa bawat uri ng labanan. Kaya salamat po, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, balutan mo nga po, O Diyos, na yung pong kabanal-banalan dugo ang lugar na ito. At ang bawat isa, Panginoon, na nanambahan, dakilang Ama. Kaya salamat po, Panginoon. Tanging ikaw po lamang ang aming itataas. Tanging ikaw po lamang ang aming pong pararangalan. At kami po'y uuwi, Panginoon, nadala po namin, Panginoon, ang bungkos ng katagumpayan. Kaya salamat, Panginoon, ikaw po ang maparangalan, ikaw po madakila, ikaw po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, buksan niyo po ang niyo po mga Biblia. Kung kayo po ay meron cellphone, glory to God. Buksan niyo po sa aklat po ng Hebreo.
Hebreo 12. Glory to God. Amen. Sa inyo pong cellphone, Hebreo 12. Magsisimula po tayo sa 1 hanggang pong 11. Amen. Minsan-minsan po ay hinahayaan po ng Diyos na meron pong mangyari para po makita na hindi po lagi tayo nakaasa na po sa ating pong monitor. Pero dapat po rin tayo po ay natututo na kung saan ay magbukas ng ating pong Biblia. Amen po. Sige po, ating pong basahin. Glory to God. Mula po Hebreo 12, 1 to 11. Nandiyan na po kayo? Glory to God. Sige po, ating pong babasahin. Kaya nga dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyaan ng pagkamatay sa krus, na siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusik sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahanton sa pagdanak ng dugo. Glory to God. Hallelujah. Ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin niyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay ginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas marapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Kung hindi, naghihinakpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng paghasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Praise God. Panginoon, pakabanalin niyo po ang inyong pong salita. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang madakila. Ikaw po maluwalhati. Panginoon, ikubli mo nga po ako sa iyong likuran upang ikaw, Panginoon, na maitanghal. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Holy Spirit, ikaw po ang aming tagapagturo. Samahan niyo po kami at ikaw po magpaalala ng mga salita mo na ito po, O Diyos, ay timimo sa puso ng bawat isa. Sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. So tayo po ngayon ay darako po sa ating pong mensahe na kung saan ito po ay pinamagatang ang pagtutuwid. Amen. Hallelujah. Disiplina ng Ama, amen, sa kaniyang anak. God discipline His sons. Amen. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito na itong Hebreo 12, 1 to 11, ito'y isinulat po para po sa mga mananampalataya. Glory to God. Na walang iba na ito po ay ang mga mananampalataya sa dako po ng Roma. Hebrew Church po ang sinulatan po dito. At ang nakakatuwa, ito po palang Hebreo ay napakarami na kung saan yung mga suggested na author. Pero wala po na sinabi kung sino po talaga ang nag-akda. Pero napakarami po na kung saan ay ayon po mga suggested na include dito po sa sumulat nito pong aklat po ng Hebreo. Ito po sina Apollos, Barnabas, Clement, si Luke,
si Paul, Philip, Priscilla, or Silas. So ibig sabihin, napakarami po palang may mga kasaysayan na nag-akda ng aklat po ng Hebreyo. Pero ito po ay tumutukoy sa mga mananampalataya sa dako po ng kung saan ay Rome. Na pag hinabi po mga Hebreyo, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang mga Israelita. Na kung saan nasa dako po ng Roma. So kung atin pong makikita na ito po ay ipinadala sa kanila itong sulat na ito upang ito yung magpukaw ng kanila pong mga pinagdadaanan. Maaari yung mga mananampalataya sa lugar na yon ay nakararanas ng iba't ibang uri ng problema sa buhay. Nakararanas ng mga pagtutuwid, nakararanas ng kung saan maaari, merong nababaon sa utang, nag-aaway-away, merong nagkakaroon ng karamdaman, merong mga nakakaranas ng kung saan ay mga iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Pero ang napakaganda nito, ang salita ng Panginoon ang nag-i-encourage sa atin. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, ito pong mga sulat na ito, ito po ay ipinadala sa Jewish Christian. Glory to God. At ito po ay may mga keywords. Ang keywords po nito ay sacrifice. Amen. Sacrifice better. So ipinakikita po rito, bilang tayo po yung mga mananampalataya, dadanas po tayo ng sakripisyo. Pero bago po tayo nakakaranas ng sakripisyo, ang lagi po nating aalalahanin, si Jesus ang una nagsakripisyo bago po tayo. Upang kung ating pong titingnan. Kaya po ang ating pong Panginoon ang kauna-unahang gumanap nito para kung tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, hindi po tayo manlupaypay. Glory to God. Kaya sabi nga po rito, yung mga sacrifices natin pong mararanasan, ito yung magdadala sa atin upang tayo po ay maging better and better hanggang tayo po ay maging very good sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. At ang sabi nga po nito, Christianity is more than the religion. Glory to God. Ang pagiging Kristiyano ay higit pa sa relihiyon. It is a relationship with Jesus Christ. Totoo po naman, di ba nagsasabi na, ako'y born again. Ako'y iglesia ni Kristo. Ako ay isang Jehova. Ako'y dating daan. Ako'y Baptist. Ako ay naaanib doon sa mga sabi nga ay doon po sa iglesia ng Diyos. Pero kung ating pong titingnan dito, hindi po ang relihiyon, amen, ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay ang ating relasyon sa ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya kung tayo po'y walang relasyon sa ating pong Panginoong Hesukristo, wala po tayong magagawa. We are nothing in the sight of God. Kaya dito makikita po natin na kung ating pong titingnan ang ating pong buhay, dito po'y ipinakikita na dito po sa ibabaw po ng lupa, tayo po lamang ay isang manlalakbay. Kapag sinabing manlalakbay, tayo po'y hindi permanente rito. At ang ating tunay na tahanan, walang iba kundi ang kalangitan. Amen. Kaya dito po tayo po'y ini-encourage. Kung tayo may nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, tiisin mo lamang ang sakripisyo na yung nararanasan. Sapagkat may inihanda ang ating Panginoon sa lahat na magtitiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen. Yan po ang napakaganda na pinauunawa po dito. Glory to God. Ano po yung pong ating pong mauunawaan dito po sa librong ito? Ang sabi nga ito, to be victorious, we must run the race. Amen. Para po raw tayo ay magtagumpay, kinakailangan takbuhin natin yung ating takbuhin. Ano po yung pong takbuhin to? With eyes on Jesus. Ibig sabihin, para po matapos po natin ang takbuhin o para po tayo magtagumpay sa bawat takbuhin, lagi po tayong tutuon ang ating pong mata kay Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. So atin tingnan po, yung pong sinabi po sa verse 1 ng Hebrew 12. Glory to God. Ay, wala nga palang Praise God. Sorry, wala nga palang monitor. Ang sabi po nito sa aklat po ng Hebrew 12:1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. So, ibig sabihin, kapag sinabing tayo pinaliligid ng maraming saksi, ibig sabihin, anuman yung pong ating pong mga pinagdadaanan, meron ng mga nauna
na kung saan na lumakad ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y nanlulupaypay, yung mga lumakad noong unang panahon, sila nabuhay din, na tumatakbo sa takbuhin na kanila po na kung saan ay hinarap. Sino po itong mga tumakbong ito? Naandyan po si Moses, naandyan po si Abraham, naandyan po si Sarah. Kung ating pong babasahin ang aklat po ng Hebreo 11:2 hanggang 38, ito po yung pong mga, kung saan yung pong mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon na sila po'y tumakbo sa kalapong takbuhin. Glory to God. Na sila po yung pong mga naging saksi natin na ating pong makikita. Na kaya kung tayo po'y nanlulupaypay sa ating pong buhay, basahin mo lamang ang Biblia at makikita mo kung paano nagtagumpay po si Amang Abraham. Kung paano siya po'y nanampalataya sa ating Diyos. Kung paano si Moses ay kung saan sa kanya pong pananampalataya na ibinigay sa kanya ng Panginoon na kayang-kayang makalaya ng mga Israelita sa pagkakaalipin. Ito'y dahil sa pananampalataya ni Moses. Naandyan po si Sarah. Si Sarah po na kung sa'yo may edad na ando ng kanyang pananampalataya, sa kanya magbubuhat ang piniling lahi. Amen. Naandyan po yung kung saan naandyan si Enoch, naandyan po si ito pong kapatid po, si Abel, glory to God, na naandun sa kanya pong paghandog, siya po'y nananampalataya na ang kanyang ihahandog, ito po'y magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Napakarami pong mga ginamit, na kung saan para kung tayo po'y nanlulupaypay, para po kung tayo po'y lumalakad sa iba't ibang uri po ng pagsubok sa ating buhay, ating pong titingnan. Sila po yung mga saksi natin. Sila po yung ating pong magiging magandang ehemplo na kung paano sila nagtagumpay sa labanan, tayo din ay magtatagumpay. Amen? Kaya ang sabi po rito, yung pong mga saksing iyan, yan po ang nakalagay po sa Biblia. At kapag tayo po'y nagbabasa po ng Biblia at nababasa po natin ang kalapong kasaysayan, ito po ang magpapalakas sa atin. Kaya ano po ang sabi po rito? Yung puro mga kasalanan na kung saan humahad lang para po tayo makatakbo sa labanan. Ano ang sabi? Alisin na natin, tanggalin na natin ang lahat ng mga kasalanan na humahad lang po sa ating pong mga takbuhin. Ano yung mga minimiti mo sa buhay? Ano yung pangarap mo? Ano yung kung saan ay ninanasa mo para ikaw magamit ng ating pong Panginoon? Ano yung pangarap mo sa iyong mga anak? Ano yung pangarap mo kung ikaw nag-aaral? Ano yung pangarap mo para ikaw maging isang matagumpay na engineer, para maging isang matagumpay na doktor, para maging isang matagumpay na negosyante, para isang maging matagumpay na lingkod ng ating pong Panginoon? Pero ang paalala po dito, upang tayo po'y maging matagumpay sa bawat takbuhin, kinakailangan alisin mo na. Ano yung aalisin natin? Ano yung ating itatapon? Ano yung ating iibis? Lahat ng kasalanan na kung saan ay nagiging hadlang sa ating takbuhin. At matapos na ito po'y ating pong maibaba, matapos na ito po'y ating pong maialis, tumakbo tayo sa takbuhin na nararapat na ating pong gampanan. Amen? Kailangan po natin na tayo po'y magtanggal ng mga kasalanan na nasa sa atin. Sapagkat ang kasalanan, ito po yung po nagiging hadlang para po tayo magtagumpay sa ating pong buhay. Dahil ito po yung pabigat. Kaya kapag tayo po'y maraming kasalanan, marami kang bigat na pasan-pasan. Kaya nga maliwanag po yung sinasabi po rito. Ano po sabi po rito? Tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Ngayon, suriin mo ang sarili mo. Ano yung mga kasalanan na nakasama mo pa? Ano yung kasalanan na nakakapit pa sa iyo? Pero ano ang sabi dito ng Biblia? Tanggalin mo na. Alisin mo na. Itapon mo na. Iwaksi mo na. Sapagkat yung kasalanan, yan ang pabigat sa ating pong buhay. Kaya ito po ipinapaalala po dito. At ano po ang sabi po rito? Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. So ibig sabihin kapag sabing buong tiyaga, ibig sabihin may labanan po ito. Pero kung tayo may napakaraming pasan-pasan na kasalanan, kapatid, hindi ka makakatakbo ng mabilis. Maiiwanan ka pa rin. Kaya kinakailangan iwaksi mo na lahat ng kasalanan na nakakabit pa sa iyong katawan.
Amen. Upang tayo magtagumpay sa bawat labanan ng ating pong buhay. Alisin mo na yung galit. Alisin mo na yung sama ng loob. Alisin mo na yung kabit sa iyong sarili. Alisin mo na yung kung saan yung pong mga bisyo na kung saan umalipin pa sa iyo. At magtatagumpay ka. Amen. Kaya, kung meron po tayo na kung saan ay naaalala pa, tanggalin na natin yan. Sapagkat lahat po tayo may mission. Tayo po'y naririto sapagkat meron po tayong intention. Tayo po'y naririto sapagkat tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Dahil dito nga po, ang sabi nga po, dinidisiplina ng Ama ang kanyang anak. Kaya ibig sabihin, kapag tayo po'y nakararanas po ng pagdidisiplina, ibig sabihin tayo po'y mga anak ng Diyos. Kaya po tayo nakararanas ng iba't ibang uri ng mga tiisin dahil tayo kabilang sa kaharian ng ating Panginoon na kung saan ay inihahanda niya upang sa araw ng kanyang pagbabalik, tayong lahat ay makakasama. Amen! Di ba napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon? Kaya kung dumaranas ka man ngayon na iba't ibang uri ng pagsubok, sabihin mo sa sarili mo, Rosil, tiis-tiis lang. Susan, tiis-tiis lang. Magtatagumpay din tayo sa labanan. Glory to God. Magtiis lang tayo sa iba't ibang uri ng tiisin. Sapagkat ang tiisin yan, magdadala sa atin, sa katagumpayan sa ating pong buhay. Dahil bakit tayo didisiplinahin ng ating pong Ama? Ibig sabihin may kasalanan po tayo, pinatatatag tayo, glory to God, pinalalakas tayo ng ating Ama sa langit. Pero ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, glory to God, doon po sa verse 2, ang sabi niya rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen. Ibig sabihin, kapag tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin, itingin mo lamang. Glory to God. Tumingin ka lamang kay Jesus. Ituon mo ang iyong paningin. I-focus mo ang iyong mata kay Jesus. Huwag ka nang pumokus kung saan-saan. I-focus mo lamang ang iyong mata kay Jesus. At imaginein mo na siya'y nakapako sa krus upang tayo ay kung saan na sa pagtingin natin, tayo maging matatag, tayo maging matagumpay. Sapagkat lagi nating aalalahanin kung paano nagtagumpay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, magtatagumpay din ako. Amen. At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Huwag kang titingin sa kapatid mo na kung saan ay masamang ugali. Huwag kang titingin sa kapitbahay mong madaldal. Huwag kang titingin doon sa kung saan ay mga pinautang mong hindi nagbabayad. Antinya mo, Panginoon, sa iyo po ako titingin. Kung sila man ay hindi po nakakaalala ng utang sa akin, Panginoon, sa iyo ko na po sila itinitiwala. Titingnan ko po na matatapos din ito. Panginoon, yung mga tiisin, sa iyo ko po ito ibibigay sapagkat alam ko lahat ng problema, hawak mo at ikaw ang magbibigay ng kalutasan sa lahat ng ito. Praise God, hallelujah. Amen. Kaya napakaganda po ito pong binibigay dahil kung tayo po'y dumaranas po ng mga pagsubok, bilang tayo po'y mga anak, nagpapaalala, tingin lang tayo kay Jesus. At ano po ang nais ipaunawa? Bakit po tayo pinatitingin sa ating pong Panginoon? Sa kanyang nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Kaya kapag tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, gaano man kalaki ang ating problema, tayo ay magtatagumpay sapagkat sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung ating pong titingnan, bakit dito sinabi po na kung saan na si Jesus, bagamat pasampasan niya yung krus, hindi niya ikinahiya ang krus. Amen. Hindi niya ito na kung saan ay ipinagnit-ngit. Kung hindi, siya po hanggang doon po sa bundok po ng Golgotha, pasampasan niya ang krus. Miski ito'y mabigat, miski ito'y masakit, miski ito kung saan ay alam natin na ito pong krus na ito, ang daladala po nito ay ang kasalanan ng sanlibutan. Amen. Pero ano ginawa po ng ating pong Panginoong Jesus? He for the joy carried the cross. Amen. Siya po ay masaya na pasampasan niya yung krus. Siya po ay kung saan ay hindi niya inaalintana kung ano yung sinasabi ng iba. At ang masakit pa nito,
ang humatol, ang nagbigay ng parusa, walang iba kundi ang mga makasalanan. Kaya kung titingnan po natin, di ba napakasakit kung ang hahatol sa atin ay alam natin kung ano po ang buhay. Pero ang ating pong Panginoon, hindi niya po ito inalintana. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Kung siya man ay nililibak, kung siya naman ay pinag-uusig, kung siya naman ay pinagtatawanan, kung siya man ay sinisipa, kung siya naman ay kung saan ay pinarurusahan, hindi niya ito na kung saan ay pinansin, kundi ang kanyang minibithi. Alam ko na kapag ako'y nagtagumpay, magbibenepisyo lahat ng mananampalataya sa aking sakripisyo na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Praise God, hallelujah. Ganyan pong kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Dahil sabi nga po, dahil sa kanya pong kagalakan, hindi niya ikinahiya ang pagkapasa ng krus. Amen. At ito nga po ay, habang kami po ipapunta po rito, meron po lang kami na pagkwentuhan. Glory to God. Hallelujah. Sapagat dito po ay amin pong pinag-uusapan, ang naging dalahin po ng isa pong magulang. Dahil sabi ko nga po, nung ako po ay nagpapaaral po ng anak, tinabaga hindi ako nakakaramdam ng hirap. Nung ako po'y nagpapaaral po ng anak, miski ano pong hirap, inaabot po ako ng gabi sa paghahanap buhay, glory to God. Pero parang ang pakiramdam ko, hindi po ako nahihirapan. Magdi-deliver na ako sa Baclaran, pagka uwi ko, magdi-deliver pa ako sa San Pedro, Binyang, Santa Rosa, Cabuyao hanggang Calamba. Sabi ko nga, ganun pala. Ang ating Panginoong Jesus, kaya siya nagagalak, napasampasan niya yung krus kasi ang alam niya na kapag siya'y nagtagumpay, ang aking mga anak na mananampalataya sa akin, sa kanila pong panghihina, sila ay lalakas. Amen. Sa panahon sa Pilipin, nakararanas ng karamdaman, kapag naalala nila na si Jesus, pinasa ng krus para sa ating mga karamdaman, makakaranas tayo ng kagalingan. At kung tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin, alam natin ang ating Panginoong Hesus, masayang masaya siya sapagkat alam niya kayong lahat ay magbibenepisyo. Amen? Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Sapagkat totoo nga po, at ito po'y napangyari. Nasaan ngayon ang ating Panginoong Hesus? Matapos na siya po'y ipako sa krus, siya po'y namatay, inilibing. At pagdating ng 3 araw, siya'y nabuhay na mag-uli. At siya po ngayon ay naandoroon sa kanan ng Ama na makapangyarihan sa lahat. At siya po yung ating intercessor. Kaya kapag tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, kung hindi ka makapanalangin dahil sa dami ng problema, ang sasabihin ng ating Panginoong Hesus, itong aking anak na si Grace, sobrang kanyang pinagdadaanan, kaya ako'y mamamagitan sa Ama na magtagumpay siya sa mga problema ang kanyang pinagdadaanan. Itong aking anak na kung saan, ito po si Anjay, na kung saan lumuluha dahil puro sakit ng kalooban, pero meron tayong Hesus na namamagitan para sa atin. Yan po ang trabaho ng ating pong Panginoon. Kaya siya po nung magtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Glory to God. Nasasabi natin, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Kung paano nagtatagumpay ang ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng labanan sa ating pong buhay. Kaya ang sabi, to be victorious, we must run the race with our eyes on Jesus. Kaya sabi nga, ito po yung ating pong author and finisher of our faith. Kaya kapag tayo po'y tumitingin sa ating pong Panginoong Jesus, amen, nagsisimula po dito yung ating pananampalataya. Siya po yung may akda ng ating pong pananampalataya. Kaya sabi po dito, we can give our temptation to Jesus. Kaya kapag tayo po ay kung saan dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sasabihin mo pag ikay pagal na, Lord, sa iyo na pong lahat ang aking pong mga problema. Lord, ikaw na po ang bahala po sa aking pong nararamdaman. Ikaw na po ang bahala sa aking pong mga pinagkakautangan. Ikaw na po ang bahala sa aking pong anak na pasaway. Sapagkat sabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng 1 Peter 5:7, cast all your burdens to God. Ibigay mo ng lahat ang iyong mga alalahanin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon nagmamalasakit sa atin. Kaya nga siya namatay para sa atin. Bakit mo bibit-bitin lahat ng mga problema? Ibigay mo ng lahat yan sa ating Panginoon.
at ikaw ay magagaanan. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi rito, glory, we can give our temptation to Jesus. He has already faced all them, won the victory. Siya po'y nagtagumpay, glory to God. Siya po'y pinagtagumpayan ng lahat ng ito. Kaya kapag tayo po ay may mga problema, ibigay mo na yan sa ating Panginoon. Glory to God, hallelujah. Sapagkat bago dumating ang problemang ito, ang ating Panginoon na ang unang nagtagumpay sa lahat ng uri ng ating pong problema. Inihanda na tayo para tayo magtagumpay. Glory to God, hallelujah. So ang sabi po rito, God desires His children to give strength of testimony to each other. Glory to God. Ang Diyos ay naglagay sa kanyang mga anak na kung saan binigyan siya binuuan siya o binigyan siya ng lakas para lahat ng mga pagsubok na kanya mapagtatagumpayan, ito'y magsisilbing testimony kangino sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo idinadaan sa mga pagsubok. At ito nga po lagi ko pong naisishare. Lahat ng pagsubok na atin pong pinagdadaanan, ito'y gamit ng Panginoon para kapag ikaw ay nagtagumpay, ito'y magiging testimony mo. Kapag ikay nagtagumpay sa iba't ibang uri ng labanan, na kung paano ka nakahango doon sa panahon na ikay gulong-gulo, sasabihin mo, si Jesus lamang ang aking naging sandigan. Noong panahon ng ikaw ay maikukulong na dahil sa utang, ang sasabihin mo, ako'y tinulungan ng ating Panginoon. May ginamit ang Diyos para ako'y makalaya. At yan ang aking napatunayan, magbuhat na ako'y makakilala sa Diyos. Naranasan ko ang katagumpayan sa bawat uri ng pagsubok sa buhay. Amen. Bakit po ito ay pangangaral na kung saan ay naandun ang aking puntapang? Sapagkat ako ang nakaranas nito. Naranasan kong lahat ang uri ng pagsubok sa buhay. Naranasan ko mamingit sa kamatayan. Naranasan ko na sa dami ng utang gusto ko nang magpakamatay. Naranasan ko na kung saan ay naandoro na hindi na po ako makatulog dahil sa dami ng utang. Pero nung makilala ko ang ating pong Panginoon, unti-unti na binago ang aking buhay. Pero saan po magmumula? Para kayo makahango sa pagkakautang, kinakailangan humble yourself into the mighty hand of God. Magpakababa ka lamang sa kamay ng ating Panginoon at itataas ka sa takdang panahon. Hindi ka mananatili na ikay isang mahirap. Hindi ka mananatili na ikay baon sa utang. Hindi ka mananatili na alipin ka sa kasalanan. Darating ang isang araw kapag ikaw ay magpapakumbaba at ikay luluhod sa Panginoon, Lord, suko na po ako. Isinusuko ko na po yung aking buong buhay. Panginoon, eto na pong lahat ang aking mga problema. Hindi ko na po ito kaya. At mararanasan mo, kapag ito'y iyong isinagawa, sa pagtayo mo at ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon, lalakas ka. Amen. Tatatag ka. Sapagkat alam mo, hinawakan ka ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya ito po'y ninasa ng ating pong Panginoon. Ang desire ng ating pong Panginoon, kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok, ikaw ay magkakaroon ng kalakasan. Amen. Glory to God. Next po. Only the blood of Christ can cleanse us our sins. Amen. Tanging ang dugo po lamang ng ating pong Panginoon ang maghuhugas sa ating pong mga kasalanan. Kaya kapag titingnan po natin ang ating pong Panginoon, yung bawat dugo na pumatak sa kanya pong katawan, sa kanyang ulo, nung lagyan po ng koronang tinik, dugo ang lumabas. Sa kanya pong likod, nung siya po'y hinahampas, dugo ang lumabas. Nung siya po'y saksakin sa tagiliran, lumabas ang dugo at ang tubig. Glory to God. Ano po ang ibig sabihin to? Ito lamang ang makapaghuhugas sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya ang lagi po nating hinihingi, kapag tayo po ay naando sa pagsisisi, Panginoon, hugasan mo po ng iyong banal na dugo ang lahat ng aking mga kasalanan. Sapagat marami na ipinakikita kung ano ang ibig sabihin ng dugo na lumabas sa katawan ng ating Panginoon.
Amen. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakaranas tayo ng kagalingan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, hinugasan ng ating kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakaranas tayo ng kalayaan. Kaya magbubuhat sa dugo ng ating Panginoon ang pag-alis ng kasalanan ng bawat isa po sa atin. Amen. Sapagkat kapag naranasan po natin ang kapatawaran buhat sa ating pong Panginoon, mararanasan mo rin ang kalayaan. Amen. Praise God. So ipinakikita po rito, Christ is the inspiring example. Si Kristo, ang tanging inspirasyon natin sa bawat buhay po natin. Christ is the inspiring example. Sa po yung napakagandang example. Glory to God. Hindi mo pwede maging example ang ating mayor. Hindi mo pwede maging example yung mayayaman mo mga kamag-anak. Hindi mo pwedeng gawin example ang ating presidente. Only Jesus. Amen. Ito lamang ang ating magiging best example sapagkat siya lamang ang hindi nagkasala. Siya lamang ang namatay para sa kaligtasan ng lahat. Siya lamang ang kung saan nagtiis ng hirap para sa kalayaan ng lahat. Kanino ka magtitiwala? Kanino ka mai-inspire? Una, sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya po yung ating pong model. Amen. Kaya bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? To be Christ-like. Amen. Para po tayo maging katulad ni Kristo. Kaya nga doon po sa mga nag-aaral po ng discipleship, ito po yung kauna-unahan na itinuturo na dapat po natin tandaan, na dapat po nating maunawaan. Na sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon, tayo po'y unti-unting magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ang layunin po ng ating pong Panginoon. Amen. Paano tayo makatatakbo sa ating takbuhin? Number 1, iwaksi ang mga kasalanan. Ano po sabi po sa aklat po ng 1 Peter? Amen. Praise God. Glory to God. 1 Peter 2. 11 to 12. Iwaksi ang mga kasalanan. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Glory to God. Hallelujah. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. So ano pong ipinauunawa po dito? Atin pong balikan ng verse 11, atin po itong isa-isahin. Bakit ito po yung pong ipinauunawa po sa atin? Para po tayo makatakbo sa ating pong takbuhin. Sapagkat bilang tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo po isang dayuhan po lamang dito sa ibabaw po ng lupang ito. Pero meron po tayong tungkulin. Na kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay tinawag, pinili ng ating Panginoon, na ikaw yung kung saan ay magiging sisidla ng ating pong Panginoon, ano po sabi rito? Tayo po yung mga dayuhan lamang. Bakit po lagi po itong ipinauunawa na tayo po yung dayuhan lamang sa ibabaw ng lupang ito? Sapagat marami sa mga tao na kapag dumaranas ng mga problema, ang tendency lagi palayo sa Diyos. Ang tendency ng isang tao, kapag sila dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay, ang tendency nila ay manisi ng kalapong kapwa. Pero ano po ang pinauunawa po dito? Ang nais ng ating pong Panginoon, maging maayos ang ating pong buhay. Talikuran na natin yung mga kasalanan. Para tayo po ay magamit ng ating pong Panginoon. Para po yung ating pong takbuhin, ito po yung ating pong maabot ang mga takbuhin ito. Glory to God. Kaya po pinauunawa po rito, bilang tayo po ay pansamantalaman sa ibabaw ng lupa, talikuran na natin ang lahat ng mga kasalanan. Talikuran na natin. At tayo po ay maging mabait na. Maging tayo na kasi masunurin sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito ang magiging daan para po tayo ay makalakad sa ipinalalakad ng ating pong Panginoon. Iwaksi na ang mga kasalanan. Amen. At ano po ang sabi po rito? Next po, maging matyaga. Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi po rito sa 1 Peter 1:13? Hallelujah, Lord God.
First Peter, unang Pedro. Glory to God. 1:13. Yan. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawain. Maging mahinahon kayo at lubos na umaasa sa pagkapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. So ibig sabihin, maging handa tayong pong ating pong mga isipan. Ihanda natin na may gagawin sa ating maganda ang ating Panginoon. May inihahanda sa atin ng Panginoon na kung saan ay malaking pagpapala. Kaya kinakailangan lagi po tayong mahinahon. Magawa po natin lagi na tayo po'y punong-puno ng kapayapaan. Sapagkat ang isang tao kapag siya po'y mahinahon, meron po siyang tamang desisyon. Kapag ang isang tao po'y mahinahon, makagagawa siya ng mga bagay na kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Kaya siya nakikiusap dito. Si Apostol Pablo nakikiusap, maging mahinahon na kayo. Glory to God. Maging matyaga kayo. Maging maunawain kayo sa inyong mga kapatid. Lalo kung kayo po ay kung saan ay nagtuturo, kung kayo po ay humahayo, kung kayo po ay meron tungkulin sa ating pong Panginoon, pagtyagaan nyo ang mga kapatiran. Amen. Minsan totoo po merong makulit, may matigas ang ulo, merong pasaway. Pero ang sabi po rito, maging matyaga tayo. Maging mahinahon tayo. Wag lagi po tayo nakasinghal. Wag po lagi tayo nakasigaw. Wag lagi tayo nakasumbat. Maging mahinahon tayo sa bawat oras ng ating pong buhay. Amen? Kaya kinakailangan na tayo po mga tinawag, tayo po mga anak ng Diyos. Glory to God. Ito po isang paraan na tayo po dinidisiplina at tinuturoan ng ating pong Panginoon. Next po, glory to God. Hallelujah. Maging mapagpasensya. Glory to God. Ating pong aklat po ng Epeso. Amen. Epeso 2:10. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Glory to God. So kinakailangan tayo po'y maging mapagpasensya. Bakit po? Sapagkat kung ating pong titingnan, na tayo po'y pinagtiisan ng ating pong Panginoon. Yung sinabi niya sa aklat po ng Epeso, tayo po'y dati mga patay dahil sa ating pong mga kasalanan. Pero dahil sa grasya at habag ng ating pong Panginoon, tayo ay Kanyang pinatawad. Tayo ay Kanyang kinahabagan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Bakit po? Tayo po kasi, yung kung saan tayo po yung obra maestra ng ating pong Panginoon. Ating pong ibalik yung Epeso 2:10. Glory to God. Na ipinakikita po tayo po iniligtas ng ating pong Panginoon. Tayo po'y pinili, glory to God, sapagkat may nakikita sa atin ang ating pong Panginoon. Pakiulit nga po yung Epeso 2:10, ating pong isa-isahin. Epeso 2 verse 10. Praise God. Epeso 2 verse 10. Na ito yung ipinakikita na tayo po ay isa pong obra maestra ng ating pong Panginoon. Tayo po'y pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Amen. So ibig sabihin, kung ito yung nauunawaan po natin, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawain natin. So, ibig sabihin tayo pong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon at tayo po'y namago ang ating pong buhay. Ito'y dahil sa ating pong Panginoon. Kaya nga sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Inihanda niya nung una pa mang upang gawin natin. So, ibig sabihin, wala pa tayo sa ibabaw ng mundong ito. Pinili na tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Para po tayo ang maging gamit ng ating pong Panginoon para sa mabubuting gawa sapagkat sa ating buhay, kapag nakita na sa atin ang pagbabago, tayo na ngayon ang obra maestra ng ating pong Panginoon. Nakikita na sa atin ang ating pong Panginoon. Kaya tayo gagamitin para po tayo makapagligtas ng kaluluwa. Amen. Ito po ang layunin ng ating pong Panginoon. Maging matyaga po tayo at maging mapagpasensya. Kung meron po tayo na kung saan ay ating pong inaalagaan, maging matyaga po tayo. Kung minsan yayakagin mo sa Bible study, hindi siya darating, maging matyaga tayo. Sapagkat darating ang isang araw kapag ang Diyos ang kumilos, hindi pwede na kung saan hindi siya kikilos.
Amen. Sapagkat ang Diyos lagi siyang nakatingin sa atin. Lagi siyang nakatingin sa atin sapagkat ang sabi ng Panginoon, the eyes of the Lord is upon the righteous. Ang mata ng Panginoon ay lagi nakatuon sa mga matuwid. Glory to God. At sa bawat daing natin, bukas ang kanyang tenga. Ano ang pipiliin mo? Ang maging matuwid o ang maging masama? It is your choice. Sapagkat kung tayo po ay magiging matuwid sa harap ng Panginoon, lagi ka magiging answered prayer. Pangako ng ating Panginoon. Salita ng ating pong Panginoon. Kaya anong pipiliin mo bilang tayo mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon? Kailangan makita sa atin ang buhay ng ating pong Panginoon. Makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Ano po yung bunga ng banal na Espiritu? Love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, meekness. Amen. Para po tayo makapagligtas ng kaluluwa. Sapagkat kung wala sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu, hindi mo magagawang magtiis, magtiyaga sa mga tao na dapat iligtas ng ating Panginoon. Tayo po ang gagamitin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya ang sabi po rito, kinakailangan na ituon po natin ang ating pong paningin kay Jesus lamang. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Pilipos 2:8 and 9? Glory to God. Pilipos 2:8 and 9. Hallelujah. Nagpapakumbaba siya at tanging masunurin hanggang kamatayan. Naging tao man ay kamatayan sa krus. Number 9. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit pa sa lahat ng pangalan. Sino po ito? Ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Na siya na kung saan, bagamat siya po'y isang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, siya'y nagkatawang tao. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Glory to God. At binigyan ng pangalang higit pa sa lahat ng pangalan. Kaya makikita po natin dito, nagkaroon ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus noong magtagumpay siya sa bawat labanan na kanya pong pinagtagumpayan. Kaya masasabi to, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Kaya kapag binigkas mo ang pangalan ng Jesus, meron kang mararanasan na kapangyarihan sa iyo pong buhay. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Hebreo 13:13-16? Kaya't pumunta tayo sa Kanya sa labas ng kapo at magtiis din ng kahirapang Kanyang tiniis. Anong pinauunawa po dito? Ating pong masdan, ating pong tinyan, ating pong limi-limiin kung ano ang ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya't pumunta tayo sa Kanya labas ng kampo at magtiis din ng kahirapan ng Kanyang tiniis. Anong pinauunawa po rito? Ibig sabihin dito, kinakailangan tingnan natin kung ano ang pinagtiisan ng ating pong Panginoon. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang hinaharap natin ay ang lungsod na darating. Ano po itong lungsod na darating? Ito po yung pong new heaven and new earth. Sapagkat dito po sa new heaven and new earth, makikita po natin dito, napakasarap ang ating pupuntahan. Sa lugar na ito, wala nang hirap. Wala nang pighati, wala nang karamdaman, wala nang problema. Kaya tayo pansamantalaman dito sapagkat malaki ang ating tinatanaw na ating pupuntahan. Amen. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakakilala sa Kanyang pangalan. Kaya kapag tayo po'y lagi nagpupuri sa ating pong Panginoon, kaya kapag lagi tayo na kung saan ay naandoran yung ating pagbabalik sa Kanya ng papuri at pasalamat, mararanasan natin na ito yung mga alay na nagiging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Na ito yung ating pong maibibikas na ang Diyos ang matutuwa. Na ito yung ating Panginoon na kung saan naghihintay sa atin na sa pagkagising natin sa umaga, magpuri tayo at sumamba sa ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya ang sabi doon, huwag kaligtaan ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugyan ng Diyos. Kaya po ang plano ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay pagpalain.
Kaya ang plano po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay makaranas ng kakaibang pagkapala para po tayo ay makatulong sa ating pong kapwa. At yan po sinabi po sa aklat po ng Galatians 6, sabi, hanggat may pagkakataon, amen, hanggat tayo po'y may oras, hanggat tayo merong salapi, hanggat tayo meron pong lakas, magawa po natin na tumulong sa ating pong mga kapatid. Lalo na po sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya hindi po nais ng ating Panginoon na pagpalain lang tayo para lang sa atin, para po sa ating pong kapwa. Sapagkat hindi ka makapagliligtas ng kaluluwa kung lalapit ka na sabihin mo, kilalanin mo ang Diyos. Pero ang itsura mo naman, hindi ka makasuklay. Baka paglapit mo, bad breath ka pa. Glory to God. Samantala kung tayo ay pistura, kung tayo mabango, at kung tayo maayos ang ating pong kasuotan, maiingganyo sila. Lalo na sa ating pong mga kapatid, sa ating mga kaibigan, na dati nating kilala, na ngayon nakita na binago tayo ng ating Panginoon. Amen. Na dati tayo na lamang ang lagi nangungutang, pero ngayon ikaw na ang nagpapautang. Di ba yun yung malaking ebidensya? Glory to God. Na tayo ay pinagpapalaan ng ating Panginoon. Amen. Kaya dito ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Hanggat tayo po may pagkakataon, gumawa na po tayo ng mabuti. At ito'y para po sa pagliligtas ng kaluluwa. Sapagkat ito ang nais ng ating pong Panginoon. Upang matakbo natin yung dapat po natin takbuhin. Glory to God. Makilala sa atin ang tunay na kung saan ay binihisan ng ating pong Panginoon. Colossus 2:13-15. Glory to God. Hallelujah. Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Glory to God. Verse 14. Hallelujah. At pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Ano pong ipinauunawa po dito ng Biblia? Na dati po tayong makasalanan, na dati tayo maruming isang basahan, na tayo patay, kaya ang tawag sa tayo patay dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang ginawa ng ating pong Panginoon, tayo pinatawad, tayo nilinis, glory to God. Hallelujah. Upang doon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, makikita rito na ito ang naging dahilan bakit ako nakapagtagumpay. Sapagkat dinala na ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sabi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno at kapangyarihan sa libutan. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagkatagumpay. Amen. Kaya sabi niya, tingnan niyo ako. Amen. Lumabas kayo at tingnan niyo kung paano ako naghirap sa Kalbaryo. Kung paano ko pinasa ng krus. Sapagat sa pamamagitan ng kamatayan ko sa krus, nilupig ko ng lahat ang gawa ng kadiliman. Ipinarada ng ating Panginoon habang pasampasan niya yung krus. Glory to God. Nakikita ng kalaban, wala na akong magagawa. Kapag may sasampalataya sa Jesus na ito, hindi na sila maaalipin ng aking mga gawa. Kundi ang aalipin na sa kanila ay ang gawa ng kanilang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Hebreo 12:5-6? Glory to God. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas ng loob. Glory to God. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturo niyang anak. Amen. Napakasarap na ating pong marinig. Dahil sa tayo po'y mahal ng ating pong Panginoon, na andoroon na kung sa'y nararanasan po natin ang pagdidisiplina, sapagkat itinuturing niya tayo na isang tunay na anak. Glory to God. Ano po ang sabi niya po sa 7 and 8? Glory to God.
Sabi nga rito, Jesus loved His Son. Mahal niya ang kanyang anak. Glory to God. At sabi sa verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil dito nagpapakilala ang kayo tinatanggap niyang Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Sa pagkatotoo nga po, kaya po tayo dinidisiplina dahil tayo po'y itinuturing ng isang tunay na pong anak. Ginagawa niya ito po'y para po sa atin. Ginagawa tayo pong disiplina, ito po'y para po sa atin pong ipagtatagumpay. Glory to God. Kaya sabi niya, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawain sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. Kaya tayo pong lahat ay tunay na anak. Kaya tayo po'y nakakaranas ng pagdidisiplina. Kaya huwag tayo maglulupaypay. Huwag tayo panghihinaan ng loob kapag tayo nakararanas ng pagtutuwid ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang kanyang itinuturing na isang tunay na anak ay kanyang dinidisiplina. Sapagkat sa ibabaw ng lupa, ang mga magulang nagdidisiplina ng kanya pong mga anak. At nagiging maayos ang mga anak na dumanas ng disiplina. Pero kapag hindi dinidisiplina, baka hindi kayo tunay na anak. Kaya magalak tayo ngayon. Kung dumaranas tayo ng pagsubok, ibig sabihin, anak tayo ng Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Ano po sabi po sa aklat po ng Deuteronomy 8, 5 and 6? Glory to God. Deuteronomy. Hallelujah. Ito po ay ginawa po ng ating pong Panginoon. Ito po ay kanyang inyutos. Dahil sa tayo po'y mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Deuteronomy 8? Ang sabi niya po rito, glory to God, 8, 5 and 6, glory to God. Ang sabi niya po rito, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos. Amen. So, ibig sabihin dahil tayo mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Kailan ito sinalita? Noong pa lamang sa Old Testament. Noong ang mga Israelita ay inalis sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kaya ito yung utos na ibinigay ng ating pong Panginoon. Na kung saan, na kung tayo umiibig sa ating pong Panginoon, susundin natin ang utos ng ating pong Panginoon. Na ito'y nagpapakita na tayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoon at bilang tayo po naman ay mahal na mahal din ng ating pong Panginoon, tayo po'y dadanas ng kanya pong mga pangako. Ano ang sabi niya sa 1 Peter 5:9? Glory to God. Hallelujah. 1 Peter 5:9. Glory to God. Na makikita po natin dito, kung tayo may dumaranas ng disiplina, ito po'y panandalian po lamang. Hallelujah. Sabi dito, sa aklat po ng 1 Peter 5:9. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po rito, glory to God. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So ibig sabihin, kapag tayo po'y dumaranas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, labanan po natin to. Magtiis tayo ng hirap. Magtatagumpay din tayo, hindi pwedeng kung saan ay pabayaan, ang kung saan ay yung tayo magapi ng kadiliman. Labanan natin ang lahat ng gawa ng dyablo. Manampalataya tayo. Fight the good fight of faith. Glory to God. Sapagkat magtatagumpay din tayo sa lahat ng uri ng labanan sa ating pong buhay. Sapagkat habang tayo po'y nasa ibabaw po ng lupa, tayo may pag-asa pa na magtagumpay sa lahat ng uri ng labanan sa ating pong buhay. Glory to God. In conclusion po, Hebreo 12, 9 to 11. Hallelujah. Hebreo 12. Amen. Hallelujah, Lord God. Hindi ba't dinidisiba tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay ginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos na sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinakpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagkasanay sa matuwid na pamumuhay. So ipinakikita po rito
Na minsan talaga naman totoo pagka tayo pinakararanasan ng pagtutuwid, tayo pinaghihinakpis, tayo pinagmumukmok, tayo pinalulungkot. Pero napakaganda po ang pangako ng Panginoon. Habang tayo itinutuwid, ito'y para po sa atin po na kung saan ay ikagaganda. Habang tayo po'y itinutuwid, maaaring tayo pinagmumukmok. Habang tayo po'y itinutuwid, tayo pinalulungkot. Pero ang pangako po ng ating pong Panginoon, habang tayo po'y itinutuwid, ito'y paraan ng ating pong Panginoon. At ang sabi niya, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. So ibig sabihin, anuman ang pagsubok na ating pong nararanasan, sandali po lamang yan. At ito po'y ayon sa inyo pong pagtugon, ayon sa pagtanggap ng problema. Pero kung kayo po'y dumadaan sa pagtutuwid at kayo po'y maraming reklamo na para po kayang Israelita, sa halip na 40 days lamang mapapasok mo niyan ang lupang pangako, umabot ng 40 years. Amen. So ibig sabihin tayo pong lahat ay tinitingnan ang attitude ng ating pong Panginoon kapag tayo po'y dumaranas ng pagsubok. At lagi po nating aalalahanin bilang tayo po'y mga anak ng Diyos. Ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay maging isang ganap na kung saan at tinawag ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya po sa aklat po ng 2 Peter 1:4-9? Upang maging ganap at pinili ng Diyos. Amen. Sa parang ito'y binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Dahil dito, sikapin natin. Glory to God. Hallelujah. Idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Praise God. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Amen. Napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. At kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinayayaman ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo, hindi mawawala ng kabuluhan ang pakikinabang. Amen. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalilimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya kung hindi po makikita po sa ating pong buhay, kung hindi po natin tatalikudan ang lahat ng ating pong mga kamalian, itinuturing po tayong mga bulag at nakalilimot at tayo pinatawad na ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan makita po sa atin ng pagiging matyaga, pagiging maamo, pagiging matiisin, sapagkat sa mga gatong kaparaanan, nakikita na kayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y dinalisay at binago ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi niya sa aklat po ng John 15? 5:9. Hallelujah. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Glory to God. Hallelujah. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Glory to God. Na pararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging alagad ko. Praise God. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Amen. At ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Bilang tayo po'y pinili at tinawag, kinakailangan tayo po'y mananatili sa Kanya. At napakaganda ang pangako ng ating Panginoon. Kung kayo'y mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo, upang kung anuman ang hingiin sa inyo, ito'y ipagkakaloob sa inyo.
Ipagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan manatili tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Paano tayo mananatili sa salita ng ating Panginoon? Kinakailangan tayo pinagbabasa ng Kanya pong Biblia. Nagbabasa po tayo ng mga salita ng ating pong Panginoon. Anong ipapaalala sa iyo ng ating pong Panginoon? Paano ka mananatili sa Kanyang salita? At paano mo mararanasan na kapag tayo humingi sa Kanya, ito'y ipagkakaloob sa atin? Kung tayo po'y mananatili sa Kanya pong salita. At ang verse 16, ang sabi niya ron, John 15 verse 16, Glory to God. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Yan po ang nais ng ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin, ang Diyos ang pumili sa inyo. At ang nais ng ating pong Panginoon, sa pagkakahiran sa atin, tayo po ay magbunga. At manatili ang ating pong bunga. Glory to God. Hallelujah. Sa gayon, anumang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay ito sa inyo. So, ibig sabihin tayo pong lahat ay tinawag na ating Panginoon upang maging alagad niya. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon upang tayo pagpalain ng ating pong Panginoon. Tayong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon kung tayo may dinidisiplina ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, ang pagdidisiplina ng isang ama, ito po para sa ating ikabubuti. Upang tayo po makasama sa araw ng Kanya pong pagbabalik. Ako po meron po dito na kung saan ay babasahin. At ito po isa pong napakaganda na kung saan na aking pong nais na ihayag sa inyo ngayon. Ito po'y kasaysayan po na isa pong bulag na walang iba kundi si Bartimeo. At ito po si Bartimeo, noong malaman niya na itong si Jesus ay darating sa Jerusalem. Siya po ay isa pong bulag. At nung malaman niya na si Jesus ay darating doon po sa Jerusalem, na andoroon po ito po si Bartimeo na isa pong bulag, siya po ay sumigaw ng sumigaw. Glory to God. Ano po yung sinasabi po dito po sa aklat po ng Marcos? Marcos 10, glory to God. Atin pong itong basahin at makikita po natin dito kung paano nakaranas ito po si Bartimeo ng kagalingan buhat sa ating Panginoon. Ang sabi ito, dumating si Jesus sa Jericho, nang papalisa siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daanan. Namamalimos, siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Glory to God. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Glory to God. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Glory to God. Tumigil sa Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Laksan mo ang iyong loob, tumayo ka. Pinatatawag ka ni Jesus, sabi nila. Glory to God. Inihagis niya ang kanyang balabal. Palukson tumayo at lumapit kay Jesus. Glory to God. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus, sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Glory to God. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Ating isipin na tayo po yung si Bartimeo na isang bulag. Ang isang bulag naghahanap po ng kagalingan. Dahil ayon po sa nasusulat, maaring siya po ay kung saan ay nakaranas na nakakita na ng magandang kalikasan. Dahil ang sabi, muli po siyang nakakita. So ibig sabihin, maaari dumating na siya po ay nabulag na muli. Pero nung marinig niya na itong si Jesus ay papuntang Jericho. Dahil nababalitaan niya na ang Jesus na ito'y nagpapagaling. Siya ay sumigaw. Hindi po lamang isang sigaw at sabi, siya'y nagsisigaw. Maaari sinasabi niya, Jesus, anak ni David. Jesus, anak ni David. Pero siya'y sinasaway. So minsan sa ating pong buhay, tayo po'y may magkakataon na tayo po'y dumadalangin sa ating Panginoon.
Minsan tayo po ay sumisigaw, humingi po tayo ng tulong. Pero minsan meron sumasaway po sa atin. Merong mga balakid para po maranasan po natin ang himala buhat sa ating Panginoon. Pero ang lalaking ito, hindi siya tumigil sa pagsigaw. Ano yung nakita po natin sa lalaking ito? Naandun yung kanya pong pagnanasa. Naandun po yung kanya pong katsagaan. Na miski siya'y sinasaway, pero sumisigaw pa rin siya. Ito po yung mga sigaw na nangangailangan. Ngayon po sa ating pong buhay, gaano kalaki ang iyong pangangailangan sa ating Panginoon? Bilang ikaw ay isang anak ng Diyos, bilang ikaw ay pinili at dumadaan sa disiplina, ano ang nais mo na maranasan mo ngayon sa Panginoon? Ang Diyos ay naririto, nagtatanong, ano ang gusto mo na gawain ko sa inyo? Ngayon po, kinakausap po tayo ng Panginoon. Ano ang gusto nyo na gawin sa inyo ng Panginoon? Ano yung gusto mo na gawin sa iyo ng Panginoon? Pagod ka na ba sa problema? May problema ka ba sa iyong sarili? May problema ka ba sa anak mo? May problema ka ba sa pananalapi mo? Sabihin mo ngayon sa Panginoon. Manampalataya ka na ang ating Panginoon nakakarinig sa iyo. Manampalataya ka na kaya ikay pumunta dito, ikay nananampalataya na ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. Manampalataya ka na ang ating Panginoon naririnig ang iyong mga daing. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang gusto mo? Ngayon sabihin mo sa Panginoon, ano ang gusto mo? Sige po tayo tumayo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory to God. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, kami po'y bilang mga anak mo. At naniniwala po kami, O Diyos, lahat po ng mga anak mo may pangangailangan sa oras na ito. Panginoon, sa pagbukas ng kanila po mga labi, ako pinamamagitan para po sa kanila. Ano man po, O Diyos, ang nais po nilang maranasan sa oras na ito. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na maranasan po nila ang katugunan. Pero meron kang nakita, Panginoon, kay Bartimeo. Sa kanya pong pagsigaw, sa kanya pong pagdaing, sa kanya pong pagsagot kung ano ang gusto. Pero ang nakita ng ating Panginoong Jesus, itong si Bartimeo ay merong iisang pagnanasa na makakita siyang muli. Kaya ang sabi ng Panginoon, makakaalis ka na at pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So ngayon, ang Panginoon naririto sa ating harapan. Gaano katindi ang pananampalataya mo sa ating Panginoon? Dahil ang sabi ng ating Panginoon, umalis ka na sapagkat pinagaling ka ng pananampalataya. Maging katulad po tayo ni Bartimeo, na matapos na narinig niya na siya'y pinagaling na ng ayon sa kanyang pananampalataya. Itong si Bartimeo ay tumayo, inihagis ang kanyang balabal, at siya ay galak na galak sapagkat muling naranasan niya ang kagalingan sa kanyang paningin. Pero ang Diyos ay nagsabi sa kanyang kagalingan na kung saan na naranasan, itong si Bartimeo ay sumunod sa ating Panginoon. Kaya ngayon, kung sakali ang ating Panginoon, tugunin ang iyong mga pangangailangan, ano ang pwede mong sabihin sa Panginoon? Ano ang pwede mong ipangako sa Panginoon? Sapagkat ang Diyos ay consistent sa atin. Na kung ano man ang ating hihingin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ito ang kanyang gagawin. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang kanyang pangako, ayon sa sinabi sa aklat po ng 2 Corinthians 1:20, kung gaano ang aking mga pangako, ito ay yes and amen. Sa Kanya, ito yes and amen. Ano yung mga pangako mong pinangahawakan ngayon? Ano yung mga salita ng Diyos na nakatanim sa puso mo? Na sa oras na ito, kaya kang tugunin ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay naririto at kinakausap ka.
Ano man ang pangangailangan mo sa oras na ito, sabihin mo sa Panginoon kung ano ang gusto mo. At ang Diyos ay tutugon at gagawa ng himala na nais mong maranasan sa oras na ito. Yes, oh Lord God, hallelujah. Panginoon, salamat sa iyo pong mga anak na naririto. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, bilang kami po'y mga anak mo, mahal na mahal mo kami. Bilang kami po'y mga anak mo, dinidisiplina mo kami upang sa panahon na kami nakararanas ng pagdidisiplina, nakikita mo po, Panginoon, ang aming puso. Na kami po, O Diyos, ay umaasa na ang mga disiplina ay panandalian lamang, dakilang Ama. Sapagkat ikaw ay nagtatakda ng oras kung kailan ito magaganap. Pero ang nais mo, Panginoon, madali na ito'y maipagkaloob sa amin ang aming pong mga kahilingan. At ito po'y ayon sa aming pong pagtugon. Kaya, Panginoon, salamat. Sapagkat bilang kami po'y mga anak mo, kung kami man, Panginoon, nakararanas ng pagdidisiplina, ito'y para sa aming ikabubuti. Sapagkat kami dito sa ibabaw ng lupa'y pansamantala lamang, dakilang Ama. Sapagkat ang nais mo, dakilang Diyos, sa pagbabalik mo, maisama mo kami sa tahanan mo, Panginoon. Sa pagbabalik mo, Panginoon, kami, Panginoon, ay matatakpuan mo na isang ganap at banal, dakilang Ama, walang pagkukulang. Kaya't, Panginoon, salamat sa mga salita mo. Kaya, Lord, sa iyo ko po itinitiwala ang iyo pong mga anak. Maaari sa kanila pong puso ibinubulong, ito ang gusto kong mangyari sa akin. Gusto ko pong makalaya sa utang. Gusto ko pong gumaling ang aking karamdaman. Gusto ko ang aking anak ay magbago. Gusto ko ang aking asawa ay magbago, Panginoon. Gusto kong magkaroon ng kapayapaan sa aming tahanan. Gusto kong baguhin mo, Panginoon, ang takbo ng aking buhay. Lord, naririnig mo ngayon ang kanapong mga hinaing. Bilang sila po'y mga anak mo, dakilang Ama. Dalangin ko po, O Diyos, na maranasan po nila ang katugunan na buhat sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, dalangin ko po, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu, ang bumaba po sa aming kalagitnaan upang hipuin ang bawat isa. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan upang anuman ang aming pinagdadaanan, kami maging matatag, maging matagumpay, Panginoon, sapagkat ikaw, banal na Espiritu, aming kakayanan magbago sa aming pong buhay. Kaya Lord, salamat po. At dalangin ko po, Panginoon, sa pag-alis po nila sa lugar na ito, dala po nila'y katagumpayan na buhat sa iyo. Sa pag-alis po nila sa lugar na ito, dala po nila'y kapayapaan na buhat sa iyo. Sa pag-alis po nila sa lugar na ito, dala nila yung pag-asa na sila'y magtatagumpay sa lahat ng uri ng labanan, sapagkat ikaw, Jesus, ang nagtanong, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kaya Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad. Panginoon, totoo nga po, O Diyos. Minsan kami mahina, pero ikaw ang nagpapalakas. Minsan kami po'y nalulungkot, pero ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa oras na ito, maranasan ng bawat isa ang katagumpayan na buhat sa iyo. Kaya Lord, salamat. Salamat po sa mga salita mo. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagtutuwid mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat totoo nga na ito po'y katibayang itinuturing niyo po kaming isang tunay na anak. Kaya salamat po, dakilang Ama. Panginoon, sa oras na ito, ikaw po ang maparangalan. Ikaw po ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord God. Hallelujah.